Nagbibihis na ang nayon ni Brigido si Batong Bakal. Hindi lingid sa kalaman ng mga taga-Tulikan ang pag-iibigan ni Derang at ni Rosauro Santos, ang ininyerong namamahala sa paggawa ng lansangan. Si Derang ay nilarawan bilang isang napakagandang dalaga at itinuring na mutya ng Tulikan. Ang kanyang buhay isang bukas na aklat sa nayon, at siya ay minamahal at ginagalang ng lahat. Halos lahat ng babaeng may asawa ay kanyang kumare, at ang mga bata ay kanyang inaanak o tawag sa kanyang ninang. Naging usap-usapan ang kanilang relasyon at napansin ng mga kanayon ang pagbabago sa ugali ni Mang Tiago. Mula nang manligaw ang ininyero na wala na ang dating kairog na pakikisama ni Mang Tiago sa mga kanayon. Ang pag-iibigan ni Derang at ininyerong Santos ay naging pangunahing paksa ng mga usapin sa nayon, sa araruhan, bibingkahan at iba pang pagtitipon. Nagkaroon ng mga biro at pasaring ang mga magsasaka kay Mang Tiago, lalo na si Tandang Tonyo at Candido, tungkol sa inasang magandang kapalaran niya na magkaroon ng manugang na ininyero at ang pag-alis niya sa pagsasaka. Subalit, kasabay nito ang paglaganap ng mga salitang nagpapahiwatig ng pagbabago sa ugali ni Mang Tiago, na tinawag nilang bagong yaman. Ang mga taga-Tulikan ay nagkakaroon na ng lihim na pagdududa. Lumala ang mga usapan nang matapos na ang lansangan. Isang araw, isang babae ang dumating sa Tulikan at nagtungo sa bahay ni Mang Tiago upang hanapin ang inhinyero. Narinig ng buong nayon ang pamamaalam ng babae kay Mang Tiago. "Kayo na po ang bahalang magpaumanhin sa mga kakulangang nagawa ng aking asawa." Dito nalaman ng lahat na may asawa na pala ang ininyero. Napayuko si Mang Tiago at hindi makakibo. Umalis ang ininyero at si Derang ay nakita ng mga tao na namumugto ang mata. Pagkatapos ng pangyayari, nagsimula ang pagkawala ng pagtingin at paggalang ng Tulikan kay Derang. Ang mga kumare ay nagsisi at tila nais bawiin ang kanyang pag-aanak sa kanya. Ang mga inaanak ni Derang ay nagsimulang magtago kapag siya ay nasasalubong sa daan. Ang dalagang kaibigan niya ay hindi na siya binabati. Ang mga kumpare at kumare ay malamig na kung bumati sa kanya. Nabatid ni Derang na ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa kanya ng paggawa ng lansangan. Ang paggawa ng lansangan ay nagdulot ng pagkawala ng kadakilaang dating taglay ng nayon.